Nagising ako sa isang hindi pamilyar na lugar. Hindi ko alam kung paano ako napunta rito pero hindi ako makagalaw. Nakatayo lang ako at nakatitig sa hardin ng puting mga rosas. Maya-maya pa'y nakaramdam ako ng kagustuhan pumitas hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko. I found myself gathering those white roses with my little hands at doon ako natigilan. Alam kong nananaginip na naman ako. Maya-maya pa'y may narinig akong boss na tumatawag sa akin ngunit hindi ko maintindihan ang sinasabi nito. Paglingon ko sa isang direksyon ay may nakita kong isang batang lalaki na naglalakad palapit sa akin pero hindi ko maaninag ang kanyang mukha. May kung ano siyang sinasabi sa akin kasabay ng pag-abot niya ng isang sunflower. Pagkatanggap ko noon ay natigilan na lang ako at nagsimulang humiyaw sa sakit. Nabitawan ko ang lahat ng bulaklak na dala ko kasabay ng mariing pagpikit ko. Napaupo ako sa lupa habang patuloy pa rin sa paghiyaw hanggang sa maramdaman kong may init na unti-unting bumabalot sa akin. Isang init na ang tanging dala ay kapayapaan at kapanatagan. Kaya naman dahan-dahan ko iminulat ang mga mata ko pero wala na ako sa lugar na iyon. Nasa kwarto na ako ni Ivan at nakakulong sa mga bisig niya. Nang lingunin ko siya ay payapa siyang natutulog habang tumatama ang hininga niya sa aking mukha. Napatitig na lang ako sa kanya bago ako sumiksik sa kanyang dibdib at niyakap siyang pabalik. Muli ko na namang naisip ang napag-usapan namin. Ilang araw na matapos ng kumprontasyon namin and I have been patiently waiting for him. Ipipikit ko na sana ang mga mata ko nang makaramdam akong tila bumabaliktad ang sikmura ko. Nanlaka ang mga mata ko bago ko dali-daling kumala sa yakap niya at mabilis na bumangon at nagtungo sa banyo. Agad ako yumuko sa harap ng sink at nagsimulang sumuka. Bawat baliktad ng sikmura ko ay pabigat ng pabigat din ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay dahan-dahang umiikot ang paligid ko. I can see the walls wiggling and melting before my eyes. Nanginginig ang mga tuhod ko, tila tinakasan ako ng lakas, kaya mahigpit ako napakapit sa sink. Ilang minuto rin ang itinagal ko roon bago ko nakumbinsing na ilabas ko na lahat. Nanginginig ang mga binti ko nang humakbang akong palabas ng banyo. Kinailangan ko pang kumapit sa pader para lang hindi ako matumba. Nang pabalik na ako sa kama, nagising na si Ivan. Naniningkit ang mga mata niya nang mapatingin siya sa akin. "What's wrong?" Tanong niya sa malalim at namamaos na boses. Umiling lang ako sa kanya saka ngumiti bago tumabi at yumakap. "It was nothing." Pagsisinungaling ko. "Matulog na tayo ulit?" Sabi ko na lang bago siya niyakap ng mahigpit. "Okay." Tugon niya at niyakap ako ng mahigpit. "By the way, I've set up a reservation at this good restaurant at 7. I want you to prepare because I'll come and pick you up at 6. Just wear something casual." Dagdag niya. "Is it a date?" Tanong ko't hindi mapigilang mapangiti. "Yes, first official date, I guess." Anya kaya napatingin ako sa mukha niya at pinakita sa kanya ang ngiti ko. "I'll have something delivered for you to wear." "Really? Thank you." Tugon ko at muli siyang niyakap. Inunan ko ang braso niya saka pumikit. Nang maramdaman kong tila masusuka na naman ako, hindi ko na lang iyon pinansin pa at nang hindi na siya mag-alala sa akin. Nang magising ako'y wala na si Ivan sa tabi ko. Pagka-check ko ng oras sa cellphone ko ay mag-aalas 8 na pala ng umaga. May text din ako natanggap galing kay Ivan. "Good morning, sleepyhead. I personally made you breakfast, so make sure to finish eating them." Napangiti na lang ako sa nabasa ko bago ako marahang bumangon at kinuha ang tray ng pagkain na nasa bedside table. Simple lang naman ang niluto niya. Bacon, scrambled egg at fried rice. May kape din itong kasama at tubig. "Good morning. Thank you for the breakfast." Reply ko sa kanya bago ko sinimulang kainin ang inihanda niya pero isang subo pa lang ay naramdaman ko na naman ang pagbaliktad ng sikmura ko kaya dali-dali akong pumunta sa banyo. Hindi ko mapigilang mapaisip kung ano nangyayari sa akin. Pakiramdam ko ay tila nakabitin akong patiwarik. Mabigat ang pakiramdam ko at medyo masakit din ang ulo ko. Nung i-check ko naman ang temperatura ko ay okay naman. Normal naman pero dahil nga doon ay nawala na ako ng ganang kumain. I barely touched the food he made for me and that made me feel really guilty. Hindi ko naman ito maubos-ubos dahil sa tuwing sinusubukan kong kumain ay nasusuka talaga ako. Kaya naman ay ibinaba ko na lang ito sa kusina. Babalik na sana ako sa kwarto nang makasalubong ko si Lolo Henry sa hagdan. Bihis na bihis ito at mukhang may pupuntahan. "Good morning, Polo." Nakangiting bati ko sa kanya. "Good morning din, Iha." Tugon niya't napatingin sa akin. Pansin kong pagtitig niya sa mukha ko. "Are you okay? You look paler than before."
Anya at mabilis na dinampi ang likod ng palad sa noo ko. Okay lang po ako, Lo. Paninigurado ko sa kanya. Good. But if in case you feel discomfort, don't hesitate to call me, okay? I'll be out with my amigos and amigas for the day, and maybe even for the night. Paalam niya. Tumango lang ako sa kanya at ngumiti. Enjoy po kayo. I will, Iha. Anya't kumindat sa akin. Napangiti na lang ako bago nagpaalam na babalik na lang sa kwarto para magpahinga. I spent the whole day sleeping. Wala akong ibang ginawa bukod sa magkulong sa kwarto at matulog. Hindi na nga ako nakapag-lunch dahil wala talaga akong gana at pakiramdam ko sa bawat subo ko'y masusuka ako. Hinang-hina ang katawan ko. Ni hindi ko nga magawang makatayo nang hindi nanginginig ang mga binti ko pero pinilit ko pa rin bumangon at mag-ayos. Kailangan ko nang mag-ready dahil darating na si Ivan maya-maya. Katatapos ko lang maligo and I thought it would help me feel better. But it did nothing. Ganun pa rin ang pakiramdam ko. Sinusukat ko na ngayon na isang casual dress na ipinadala sa akin ni Ivan. Damandama ko ang pagyakap ng damit sa akin dibdib at mga kurba. Hindi ko na sana balak pa mag-makeup pero nang makita ko kung gaano ako kaputla ay wala na akong nagawa kundi ang lagyan ng kulay ang labi at mukha ko at pagkatapos lang ng ilang minuto ay tapos na rin ako. Pagkapatak ng 6:30 PM ay nakatanggap na ako ng tawag kay Ivan na papunta na siya kaya bumaba na ako sa sala para doon maghintay. Pahirapan pa ang pagbaba ko dahil halos matumba na ako. Hindi lang dahil sa heels na suot ko kundi dahil na rin sa pangihina ng mga tuhod ko. Maya-maya pa'y dumating na si Ivan. Kaya gwapo niya sa suot niyang navy blue suit na pinalooban ng white long sleeves. Kay tingkad-ting na ng kutis niya. You look dashing. Sambit niya sa akin bago ko nilapitan at tiningnan mula ulo hanggang paa. I knew that dress would look good on you. Dagdag pa niya sabay ngiti. You look good in your suit too. Ang gwapo mo. Puri ko rin sa kanya. Well, it's a given. Pabiro niyang pagyayabang. Everything looks good in me, even rugs. Ang yabang. Natatawang tugon ko at tinawanan lang din niya ako. Let's go. Ini-offer niya sa akin ang braso niya at agad ko naman iyong kinapitan. I'm pretty sure you love it there. The food is good. The ambience, everything. That restaurant was made for special days like this. Sabi niya habang naglalakad kaming palabas. Hindi ko magawang makasabay sa mga sinasabi niya dahil nakatuon ang atensyon ko sa pagbabalanse sa sarili ko. Ramdam ko kasi na anytime ay matutumba ako. Hindi na rin magandang pakiramdam ko. Sa paningin ko ay tila umaalon ang lahat ng nasa paligid namin. Laking pasasalamat ko na lang ng tuluyan kaming makapasok sa loob ng kotse. Kendra? Napatingin ako kay Ivan nang sambitin niya ang pangalan ko pagkapasok niya ng kotse. Tugon ko sa kanya. Are you okay? Yes. Mabilis kong sagot at tipid na ngumiti sa kanya. Bakit? Umiling lang siya sa akin. You're quieter than the usual. Anya bago binuhay ang makina ng sasakyan. I'm just tensed. Pagsasinungaling ko. This is our first date and my first time in a fancy restaurant. That's why. Dagdag ko. I see. Tugon niya't marahang tumango. Magsasalita pa sana ako nang maramdaman ko na naman ang pagbaliktad ng sikmura ko. Agad ako napatakip sa bibig ko sabay baling sa may bintana para hindi mapansin ni Ivan ang nangyayari sa akin. Ano ba nangyayari sa akin? Naitanong ko na lang sa sarili ko dahil natatakot ako na baka ito pa ang maging sanhi ng pagkasira ng date namin. Pilit ko iniisip kung ano mga posibleng nakain ko kagabi na maaaring maging sanhi ng nararamdaman ko ngayon. Pero wala akong maisip. Wala akong kakaibang kinain kagabi o kahit na sa buong araw. Nakagat ko na lang ang labi ko dahil sa frustrasyong nararamdaman. Just what the hell is happening to me? Ilang araw nang hindi magandang pakiramdam ko and it usually gets worse in mornings, then gets better later. Pero may mga pagkakataon pa rin na halos maduwal ako at matumba dahil sa labis na hilo. And I have been trying to hide it from everyone, lalo na sa mga kasama ko rito sa mansyon. What's this foul smell? Dinig kong angal ni Ivan nang makapasok siya sa kwarto. Kitang-kita ko ang pagkunot ng noon niya habang inililibot ang tingin sa paligid ng kwarto. It's horrible! Napataas ang kilay ko sa sinabi niya. Horrible? Grabe ka naman? Angal ko rin at masamang tumingin sa kanya sabay lapag ng kinakain kong mango, ice cream at isang garapon ng bagoong. Pagkain ko yun, Ivan. Pagkain? What? May pagkain bang mabaho? Sagot niya at halos mag-isa ang mga kilay dahil sa pagkakalukot ng noo niya.
Naikuyom ko ang kamay ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ang bilis kong naiirita sa sinabi niya. Meron. Singhal ko sa kanya bago ko kinuhang unan at inihagis sa kanya. Kumakainsulto ng pagkain ng mga mahihirap. Napabuga siya ng hangin nang tumama sa kanya mukha ang unan. I was just asking, Kendra. Bakit ka ba nagagalit agad? Ewan ko sa'yo. Pabagsak kong sabi bago ko muling kinuha ang mango ice cream sa kanilagyan ng bagoong. Huwag akong kausapin. What are you eating? Lumapit siya sa akin. Hindi niya pinansin ang matatalim na titig na ipinupukol ko sa kanya. What are you putting on your ice cream? Is that... Oh my God, yan palang mabaho. Mas tumalim ang tingin ko sa kanya. Alis ka nga. Iritado kong sabi bago tumayo. Where are you going? Wala ka na doon. Inis kong tugon bago nagmarch ang palabas ng kwarto at bumaba sa sala para doon kumain. Mabuti na lang at wala na si Lolo Henry at makakapanood ako ng TV. Pabagsak ako umupo sa couch at nilantakang muli ang ice cream. Napapapikit pa ako sa sarap. Hindi ko lubos akalain na masarap pala ang mango ice cream na may bagoong. Ewan ko nga rin bakit ko sinubukan ito. Basta nagising lang ako kanina na gusto kong subukang kainin ito at wala akong pagsisisi sa desisyon ko. Napapapikit pa ako sa sarap at dinilaan ko pa talaga ang kutsara para simutin ito. Naglalaway ako sa sarap. Hindi ko mapigilan ang sarili kong kumain ng kumain. Maya-maya pa'y bumaba si Ivan na nakabihis na ng pambahay. It's getting late, Kendra. Tara na sa taas. Sambit niya sa akin habang binabagtas ang hagdan. Bakit ka mag-isa mo? Pagsusungit ko sa kanya dahil hindi pa rin ako nakaka-move on sa pang-iinsulto niya sa kinain ko. Dito ako sa sala matutulog. Gusto mo bang magkasakit? Tara na sa kwarto. Mahinahon niyang sambit bago umupo sa tabi ko. Can I have some of that? Anya sabay turo sa kinakain ko. Kunti lang ha? Pagdadamot ko bago siya sinubuan. Kitang-kita ko kung paano siya matigilan. Napakurap-kurap pa siya bago mabilis na tumakbo papunta sa kwarto habang hawak-hawak ang bibig niya. Napailing na lang ako dahil sa napakasela ng dila ng mga mayayaman. Pagkatapos ko maubos ang ice cream ay nagdesisyon na ako umakyat sa kwarto namin. Doon ay nadatnan ko si Ivan nakaharap ang laptop niya habang nakasandal sa headboard ng kama. May mga papeles din siyang katabi. Still working? Bungad ko sa kanya sabay ngiti ng matamis. Yeah, walang gana niyang tugon kaya napatingin na lang ako sa kanya. Am I that uninteresting? Bigla ang tanong ko sa kanya bago pumunta sa cabinet para kumuha ng tuwalya. What? Tugon niya bago ko tinapunan ng tingin. Watin mong mukha mo? Inis kong sabi bago mabilis na nagtungo sa banyo para maghugas ng katawan. Nagtoothbrush na rin ako at habang nakaharap ako sa sink ay hindi ko mapigilang mapaisip kung ano nangyayari sa akin. This past few days, feeling ko talaga may iba sa akin. Madalas ako nahihilo at nasusuka, lalo na sa umaga. Naging mapili na rin ako sa pagkain dahil tingin ko'y walang lasang ibang niluluto nila Nanay Feli. Ayoko namang ma-offend sila sa akin, lalo na si Lolo Henry, na ayoko mag-isip na nagiging komportable na ako sa buhay mayaman. Kaya ang ginagawa ko na lang ay kinakain ko ang mga pagkain inihahain nila. Pero pagkarating ko sa kwarto, isinusuka ko. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin. Wala naman ako maisip ng mga pangyayari na pwedeng makaapekto sa akin. Napabuga na lang ako ng hangin bago lumabas ng banyo para magbihis. At dahil may ginagawa pa si Ivan ay minabuti ko na lang na mag-cellphone na lang din. Sa may couch ako umupo dahil ayokong mastorbo siya. I'll be done in a minute. Sambit niya sa akin pero hindi ko siya pinansin. Tutok na tutok ako sa cellphone ko dahil inilalagay ko sa search bar ang mga nararamdaman ko. Pagka-click ko ng search icon ay halos manlaki ang mga mata ko sa mga resultang lumabas. It's all about pregnancy. Tugmang-tugma ang mga sintomas na nararamdaman ko. Bigla ako napalunok at nag-flashback sa akin ang lahat ng pagkakataon na pinagsaluhan namin ni Ivan ang init ng isa't isa. Ramdam ko kung paano ko natigilan, kung paanong gumapang ang lamig sa buong sistema ko bago ko dahan-dahang napatingin kay Ivan. Pero mabilis akong umiling at kinumbinsa ang sarili ko na baka nagkataon lang na ganoon ang mga nararamdaman ko. Isasara ko na sana ang cellphone ko nang may makita kong article about pregnancy test. Natuon doon ang atensyon ko pero hindi ko na lang ito binasa. Huminga ako ng malalim sabay iling atayo mula sa couch. Dama ko ang lakas ng kabog ng dibdib ko na halos ikabingi ko pero pilit ko itong hindi pinapansin. Dahan-dahan akong sumampa sa kama tumiga kahit hindi pa tapos sa Evan sa ginagawa niya. Sleeping already? Tanong niya sa akin bago siya lumapit at dinampian ako ng halik sa aking pisngi. Maaga pa.
Bulong niya at masuyong idinikit ang mga labi sa akin leeg pababa sa aking balikat. Stop it, Ivan. Pigil ko sa kanya bago ako umusog at nagtalokbong ng kumot. I'm not in the mood. Dagdag ko pa, yun din naman kasi ang nararamdaman ko. Are you still upset about what I said? Tanong niya sa akin habang pilit na inaalis ang kumot. I'm disturbed. Sagot ko sa kanya, mag-focus ka na lang sa ginagawa mo. You've been saying that to me for the past days. Anya, did I do something? Does this have something to do with our current relationship? Marahan akong bumuga ng hangin bago inalis ang kumot para matingnan siya sa mata. No, matigas kong sagot. I'm plainly tired, Ivan. That's all. Paninigurado ko sa kanya. Sinabi ko na sa'yo na maghihintay ako na maging handa ka na mahalin ako ng buo. I will keep my word. Dagdag ko sa kanya bago ako muling tumalikod, sabay buga ng hangin. So please, let me sleep now. Pagod lang ako. Okay. Sagot niya bago ako hinalikan sa pisngi. I was expecting him to say the 8-letter word, but he didn't. Kaya itinuloy ko na lang ang pagpikit sa mga mata ko at hinintay na hilahin ako ng antok. Kinabukasan ay maaga akong nagising, hindi dahil sa gusto ko kundi dahil sa sakit ng ulo ko at ang pakiramdam na para akong binibiting patiwarik. Dali-dali ako nagtungo sa banyo at hinarap ang sink. Ilang minuto din ako doon bago ako nagdesisyon na lumabas habang maluha-luha pa ang mga mata. You're up early. Bungad sa akin ni Ivan pagkalabas ko. Naghihintay na pala siya para makaligo. Good morning. Matamis niyang bati bago ko hinalikan sa noo. Good morning. Mahinang sagot ko bago ko siya nilagpasan at bumalik ako sa pagkakahiga. Matutulog ako ulit. Sambit ko sa kanya at nagtalukbong ng kumot. Pagkapikit ko ng mga mata ko ay ang tanging naiisip ko lang ay tungkol sa mga nabasa kong article sa pagbubuntis. Hindi mawala-wala sa isip ko mga sintomas na tugmang-tugma sa nararamdaman ko. Ganun lang iniisip ko hanggang sa muli akong dalawin ng antok. Nagising lang ako nang maramdaman ko ang paghawi ni Ivan sa kumot na nakatalukbong sa akin. Did I wake you up? Tanong niya pero umiling lang ako. Sorry, I'm off to work. Sagot niya tinalikan ako sa aking labi. Pagkalabas niya ay nagdesisyon na rin ako na bumangon at nang makaligo na dahil may pupuntahan ako. Pagkatapos kong maligo at makapagbihis ay bumaba na ako sa sala kung saan nadatnan ko si Lolo Henry na nanonood ng TV. Good morning, Lo. Bati ko sa kanya sabay ngiti ng matamis. Oh iya, ang aga mo ata. Anya, bago ako pinasadahan ng tingin. May pupuntahan ka ba? Mabilis akong tumango at ngumiti. Yes po. Magpapadala po ako ng pera sa bahay. I see. Sana sumabay ka na lang kay Ivan. Anya. Now, may maghahatid ba sa'yo? Magta-taxi lang po ako. Sagot ko sa kanya bago ko nagpaalam. Pabalik lang din po ako agad. Okay, you take care. Bili nito. Nginitaan ko lang siya bago ko lumabas ng bahay. Inabot din ako ng halos 2 oras sa labas dahil sa tindi ng traffic. Nakapagpadala na ako ng pera pero hindi talaga iyon ang pinakasadya ko kaya ako lumabas. At yun ay ang bumili ng pregnancy test kit. Pagkarating ko sa mansyon ay dali-dali ako umakyat sa kwarto namin para subukan ito. Binasa ko muna ang manual bago ako pumunta ng banyo. At habang sinusunod kong instructions ay hindi ko mapigilan ang malakas na pagkabog ng dibdib ko na para bang lalabas ang puso ko sa sobrang kaba. Nagsimula na ring mamawis ang kamay at paa ko at samot-saring mga imahe ang naglaro sa isipan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nagkataon nga na buntis ako. Paniguradong magkakaroon ng malaking pagbabago sa relasyon ko sa maglolo. Baka isipin nila na ginamit ko ang pagkakataon para pikutin sa Ivan. At hindi lang sa kanila kundi pati na rin mismo sa pamilya ko. Kapag nagkataong nalaman nila na nabuntis ako ni Ivan, ay sigurado din akong mauungkat ang rason kung bakit ito nangyari. Malalaman nila na nagsinungaling ako tungkol sa trabaho, na ang mga perang ipinadadala ko ay mula sa panluloko ng kapwa. Naikuyom ko ang kamay ko bago ko napapikit sabay hinga ng malalim. Pagmulat ng mga mata ko ay marahan akong tumango at muling huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Heto na, Kendra. Bulong ko sa sarili. Pagkatapos kong sundin ang steps ay lumabas na ako at hinintay ang magiging resulta. Halos mabingi ako sa nagre-riguton kong puso. At nang makita ko ang paglitaw ng linya ay mabilis kong kinuwang reference para tingnan kung anong resulta. At natigilan na lang ako sa nabasa.
Ramdam ko kung paano ako takasan ng lakas, kung paanong manginig ang mga tuhod ko dahilan para pabagsak akong mapaupo sa kama at tuluyang nanlamig. Nanginig ang mga kamay ko habang hawak-hawak ang piti. Positive. Buntis ako. Bulong ko bago ako napatingin na lang sa kawalan. I feel so lost. Hindi ko alam kung anong gagawin. Blankong-blanko ang isipan ko. Nakagat ko na lang ang labi ko nang maramdaman ko ang pag-iinit ng magkabilang sulok ng mga mata ko. Kasunod ng tuluyang pamumuo ng aking mga luha. Ano nang gagawin ko? Halos pabulong kong sambit, kasabay ng paghalik ng mga luha ko sa aking magkabilang pisngi. Nakatitig lang ako sa blankong case na may habang hawak-hawak ang piti. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin kay Ivan, lalo na't hindi ko rin alam kung paano siyang magre-react. Natatakot ako. Natatakot ako na baka hindi niya matanggap, lalo na't hindi pa niya ako kayang mahalin ng buo. Dahil hanggang ngayon ay nakagapos pa rin siya sa pangakong binitawan niya sa kababata niya. Paano kung hindi niya talaga ako mahal? Paano kung mas lumabo pa ang tsansa na maging kami, lalo na't nabuntis ako nang hindi naman namin planado? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko dahil kay bigat talaga ng nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Imbes na matuwa ako dahil may nabuo sa sinapupunan ko, nababalot ako ng takot at pangamba dahil sa magiging reaksyon ng mga tao sa paligid ko. Gumulong ako sa kama pero agad ding napabangon nang makaramdam na naman ako na parang masusuka ako. Kaya dali-dali ako nagtungo sa banyo. At habang nakaharap ako sa sink ay hindi ko mapigilang mapatitig sa sarili ko at mapaiyak na lang sa frustrasyon. I feel so lost at wala namang ibang responsable sa sitwasyon ko ngayon, kundi ako lang din. Ako lang din ang masisisi ko. Napaupo na lang ako at napatitig sa kawalan. Ano nang gagawin ko ngayon? Sasabihin ko ba o itatago? Napailing na lang ako bago ako lumabas ng banyo at inayos ang sarili ko. Kakain na lang ako ng ice cream at bagoong para kahit papaano'y kumalma ang nararamdaman ko. Yun lang ang tingin ko magpapakalma sa akin. I need to calm my mind down at nang makapag-isip ako ng maayos at makapagdesisyon bago pa man nila malaman. Pagkababa ko sa sala ay tahimik ang paligid. Siguro nagpapahinga na mga kasambahay pati na rin sa lolo. Kaya naman dumiretso na ako sa kusina para tingnan ang ref kung may supply pa ba ng ice cream. May dalawa pang natitira kaya napangiti ako bago dali-daling kinuha ang garapon ng bagoong at isang kutsara kasabay ng pagpunta ko sa hardin. Doon ko planong kumain dahil mas tahimik at mas mabibigyan ko ng atensyon ng sarili ko. Pagkarating ko sa garden ay nandoon pala si lolo at naglilinis. Mabilis ako lumapit sa kanya. Lolo, mainit po. Saway ko at hindi mapigilang mag-alala dahil baka kung mapano siya. Saglit siyang tumigil sa ginagawa bago lumingon sa akin. Unang dumapo ang tingin niya sa dala kong ice cream at bagoong at kitang-kita ko kung paano dahan-dahan na lumukot ang mukha niya sa pagkalito. What's that? Ice cream at bagoong po. Sagot ko sa kanya at ngumiti. Ito pong kinahiligan kong kainin itong mga nagdaang araw. Pagtatapat ko sa kanya pero natigilan ako nang mapagtanto ko ang sinabi ko. That's news, what? Anya bago tumingin sa akin at naiiling na napangisi. I was about to say that maybe you're pregnant, but it would be absurd, right? Natuod ako sa kinatatayuan ko. Bahagyang nanlaki ang mga mata ko at hindi ko mapigilang mapalunok. Ilang segundo pa ang lumipas bago ko nagawang pikein ang tawa ko. Kaya nga po. Ramdam ko ang pamumuo ng malamig na pawis sa noo ko nang naniningkit ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Kita ko kung paano niya dahan-dahang itinango ang ulo niya. Iha, tell me the truth. Anya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Hindi ako makasagot ni hindi ko nga magawang iiwas ang tingin ko. Nagsisimula ng kumabog ng pagkalakas-lakas ang dibdib ko. I won't get mad. I promise. Paninigurado niya sa akin. But I'll get surprised. Pahabol niya bago akong nginitian. Lumunok ako ng laway at agad na naghanap ng makakapitan dahil bigla yatang nanghina ang mga tuhod ko. Hindi po, lo. Pagsisinungaling ko sa kanya. Mainit na po rito. Mas mabuting pumasok na lang po tayo sa... Iya. Mariin niyang sambit. Tell me the truth. Ulit niya at hindi inalis ang tingin sa akin. Pangako hindi ako magagalit. Just tell me the truth. Nakagat ko ang ibabang labi ko bago ako napayuko. Sorry po, lolo. Sorry po.
Iniyuko ko pa ang ulo ko dahil hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Hiyang-hiya ako sa kanya dahil baka kung anong isipin niya tungkol sa akin. Hindi ko po sinasadya. Sorry. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at napaiyak na lang ako. Iha, mabilis siya lumapit sa akin at hinagod ang likod ko. Please don't cry. Sambit niya. Pinilit kong pigilan ang mga luha ko pero hindi ko magawa. Sorry po talaga. Sorry talaga. Paulit-ulit kong sambit habang humahagulhol. Hindi ko po sinasadya. You don't have to feel sorry, Iha. Dinala niya ako sa ilalim ng puno kung saan may mga upuan at mesa. Pinaupo niya ako roon at tumabi siya sa akin. Please? Hindi ko po alam kung anong gagawin, Lolo. Hindi ko po alam kung dapat ko man sabihin kay Ivan at sa mga magulang ko. Pagtatapat ko sa kanya at ibinuhos ang lahat ng bigat na nararamdaman ko. Sorry po. Sorry. Narinig ko ang marahang pagbuntong hininga niya bago niya ipinatong ang palad sa balikat ko. I told you huwag kang mag-sorry. It's not a mistake, okay? Nabuo ang batang yan dahil ginusto niyo ng apo ko. Hindi ako sumagot. Patuloy lang ako sa pagluha kahit na gusto ko nang tumigil sa pag-iyak. Siguro ito na yung lahat ng bigat na kinikimkim ko. Don't worry about your pregnancy. I will make sure to support you. Paninigurado niya sa akin. But in order for me to do that, you have to tell Ivan first. You have to let him know na ama na siya. Dagdag niya bago ngumiti sa akin. Kasi kung ako lang, Iha, I'm so glad to know that you're conceiving his child. I'm so happy to know that my grandson will be a father soon. Umiling ako sa kanya. Pero paano po kung hindi masiyahan sa Ivan sa oras na malaman niyang buntis ako? Hindi pa rin siya nakakamove on sa past niya. Paano kung... It will be fine, Iha. Paninigurado niya sa akin. Kung hindi siya matuwa sa ibabalita mo sa kanya, huwag ka pa rin mag-alala dahil susuportahan kita at ang magiging apo ko sa tuhod. Pero sigurado ako matutuwa yun. Sana nga po. Tugon ko at pilit na ngumiti. And when that happens, I'll make all the arrangements for your real wedding. You have to get married as soon as possible. Mabilis niyang sagot habang sabik na nakangiti sa akin. Kung gagawin niyo po yun, malalaman po ni Ivan na matagal niyo nang alam na nagpapanggap lang kaming dalawa. At mataas din po ang tsansa na malaman niyang nagkaroon tayo ng kasunduan. Sambit ko sa kanya. Isang malutong na mura ang kumawala sa bibig ko nang mapagtanto kong naiwan ko ang papeles sa mansyon. I need that paper later for the presentation with the prospect investor. Napabuga na lang ako ng hangin bago kinuha ang susi sa office ko at dali-daling lumabas ng opisina. Hindi ko kasi makontak si Lolo at Kendra. Ewan ko ba sa dalawang iyon, kapag nasa bahay parang wala nang pakialam sa mga cellphone nila. Parang sila patuloy ang maglolo. Pagkababa ko sa parking lot ay agad ko nang pinaharurot ang sasakyan. I need to make sure that the presentation won't be delayed. I had to go home earlier dahil bala kong dalhin si Kendra sa isang restaurant para i-date siya at para sabihin na rin sa kanya na handa na ako. That after days of thinking and reflecting, I am now convinced that I am ready to move on from my past and face the present and future with her beside me. Iniisip ko pa lang kung paano ko sasabihin sa kanya mga salitang matagal nang naglalaro sa aking isipan ay napapangiti na ako. I can't wait to see her reaction. I can't wait to kiss her with no hesitation, to love her with nothing holding me back. I can't wait to love with freedom. I feel bad for letting go of the promise I have held on to for years. Pero napagtanto ko rin na matagal ko na palang tanggap na hindi nababalik si Kay, that our paths will never cross again. It's just part of me rejects the thought. A part of me is still hoping she would come back even after facing countless signs that she won't. Kung nasan man siya ngayon, I hope she's happy. I hope she's with a man that can love her for what and who she is. A man that can see her worth and can give her all the love she deserves. Pagkarating ko sa mansyon ay agad kong tinungo ang kwarto, expecting to see Kendra inside pero wala siya. She is probably out with Lolo dahil hindi ko rin nakita ang matanda.
Bago ako lumabas ay sinubukan kong tawagan ulit si Kendra at baka sumagot na ito pero napakunot lang ang noo ko nang marinig ko ang ringtone niya sa kwarto. And that's when I saw her phone on the bedside table. Napakunot ang noo ko bago ako lumabas sa kwarto at tinungo ang kwarto ni Lolo dahil baka nandoon sila pero wala. Where could they be possibly be? Mulalas ko habang binabagtas ang hagdang pababa. Lala, tawag ko na makita ko itong lumabas galing sa kusina. Do you know where's Lolo? Tanong ko. Hindi ko po alam, sir. Pero kanina inutusan niya akong kumuha ng gardening tools. Kaya baka nasa garden niya. Sagot nito. I see. Thanks. Tinungo ko ang garden para tingnan ko nandoon ba siya at napangiti na lang ako na makita ko sila ni Kendra. Mukhang may pinag-uusapan sila habang nakatalikod sa akin. Tatawagin ko na sana sila pero hindi ko alam kung bakit tila may bumulong sa akin na lumapit. Ilang hakbang pa lang iunti-unti nang naririnig ko ang pinag-uusapan nila. Hindi ko nga lang marinig na maayos dahil malayo pa. At nang tuluyan ako makalapit ay magsasalita na sana ako nang marinig ko sinabi ni Kendra. Kung gagawin niyo po yun, malalaman po ni Ivan na matagal niyo nang alam na nagpapanggap lang kaming dalawa. At mataas din po ang tsansa na malaman niyang nagkaroon tayo ng kasunduan. I froze the moment I heard those words. Napakurap-kurap pa ako para kumbinsin na sarili ko na baka na mali lang ako nandinig but a part of me is shouting I heard it right. What did you just say? Halos pabulong kong tanong dahilan para mabilis silang mapalingon sa gawi ko. Kitang-kita ko kung paano manlaki ang mga mata nila sa gulat. Both of them are stoned in shock and that just proved it more that I heard what I heard. Ivan, what did you just say, Kendra? May nahon kong tanong pero kuyum-kuyum ko na ang kamay ko para pigilan ang pagragasa ng emosyon ko. Ulitin mo. Apo, I'm not talking to you, la. Matigas kong sambit. Naningkit ang mata ko bago ako bumaling muli kay Kendra. Say it again. Utos ko sa malalim na boses. Ramdam ko na ang pagbaon ng mga kuko ko sa aking palad.